Yung ating advisory naman po sa ating mga local government units sa Anda at Bulinaw, ang mga in place po nila na protocols pagdating sa ganitong mga sitwasyon ay strictly implemented naman po nila, kaya po asahan po natin na mag-improve naman po ang situation po sa ating mga production areas sa Anda at Bulinaw. We regularly coordinate po sa ating mga local government chief executives through the municipal agriculture offices. So they make sure po na upon the receipt po nila ng ating notice ay hindi na po nila pinapayagan na mag-gather at mag-trade ang kanila pong mga stakeholders sa area. So they make sure na po na wala na pong lalabas from Bulinaw and Anda na shellfish affected products po natin. Nagbibigay din po tayo ng notices sa lahat ng concerned provincial and municipal government offices nang sa ganon ang kanila pong mga market inspectors and administrators are required to check yung mga local transport permits and auxiliary invoices po na taglay ng ating mga traders na siyang nag-i-indicate po kung saan po galing ang kanilang mga shellfish. Tayo, syempre affected po talaga ang ating mga gatherers and producers ng tahong at saka talaba dahil yan po talaga naman ay source po ng kanilang livelihood. So dahil po sa ating ban, hindi po talaga sila pwedeng kumuha at hindi sila pwedeng magtinda. Kaya po based po sa pakikipag-usap po natin sa ating Municipal Agriculture Office, yung inventory po nila ng mga affected po nilang mga producers at saka vendors ay ina-update na po nila, tinitingnan na rin po nila at sila na rin po yung nagko-coordinate with DSWD para ma-assist din po yung ating mga affected na stakeholders. Naman, I think the municipal agriculture offices are capable po to deal with that. Anytime po, we are here naman po to assist them para ipaintindi or ipaunawa po sa ating mga stakeholders yung dahilan kung bakit po meron tayong bahan at bakit affected po yung kanilang mga livelihood. In case po, yung kanilang kooperasyon lang po talaga yung hinihingi natin sa panahong ito. Hindi naman po, hopefully, hindi naman po ito magtatagal dahil nakikipag-cooperate din naman po yung ating mga stakeholders po sa area and lalong-lalo na po ang ating mga local government officials. Sa atin pong mga affected po na stakeholders sa bayan po ng Anda at ng Bulinaw, hinihingi po natin ang inyong kooperasyon at pangunawa sa panahon na ito dahil kailangan po natin protektahan po ang ating publiko sa mga produktong affected po ng red tide. Nagpapasalamat po tayo sa local government units po ng Anda at Bulinaw din sa kanilang coordination and cooperation po with us and sa kanilang efforts na rin po na ipaunawa din sa kanilang mga nasasakupan ang mga restrictions po pagdating sa ating mga shellfish products. Sa ating mga ibang ahensya po, lalo na like Bombo Radio na tumutulong po na ma-disseminate po ang mga information po na ito, maraming pong salamat. Makakaasa po ang publiko na pabantayan po natin ito, imomonitor po natin para sa ganon mabigyan din po ng timely and tamang information po lahat ng ating mga concerned stakeholders.